Magandang araw mga idol. For today's video ay magtatanim tayo ng kamatis. Ituturo ko sa inyo yung sarili kong paraan ng pagtatanim ng kamatis. Yan, ito pala yung mga nauna kong ipuno nilang kamatis mga idol. Ready for transplanting na sila or pwede na sila paghiwalay-hiwalayin. Then ito yan mga idol, ito yung itatanim nating kamatis. Condor Quality Seeds, Athena Tomato. Ayan, ito yung buto nila mga idol. Malalaki yung buto niya. Ito din niya mga idol. Ito yung variety na yan. Ayan yung pinunla ko na una. Marami sila mga idol. Yung iba na paghiwalay-hiwalay ko na. Then ito yung iba mga idol. Ito yung ibang mga kamatis na paghiwalay-hiwalay ko na sila. Yan. Andito pala sila sa isang screen. Kasi nga may mga alaga kaming manok dito malapit sa bahay. Baka makalaykay nila tong mga kamatis. Ayan. Napaghiwalay-hiwalay ko na sila. Marami mga idol. At yung iba malalaki na talaga. Ayan. Ito na mga idol. Simulan na natin yung paraan ko ng pagpupunla ng kamatis. Ito yung buto nila mga idol. Nasa palad ko. Nakakuha na ako. And then, ibubudbud ko na lang yan dyan sa punlaan. Wala kasi kong seedling tray. Paglalayo-layuin na lang natin yan. Ganito din yung unang ginawa ko sa pagpupunla ng kamatis. Kaya magkakadikit sila. Yung unang pinakita ko sa inyo. Yan. And then, tatabunan ko ng bahagyan lupa yan sa ibabaw. Mga idol. Hindi ko na binilang kung ilan yung buto na yan. Basta ang mahalaga sa akin, may tumubo dyan, ayos na yon. Ito yung gagamitin kong pantabon mga idol. Yung ginamit ko pala ng lupang pampunla. Yung dito rin niya malapit sa kulungan ng manok mga idol. Kaya buhaghag yan, no? Buhaghag yung lupa niya. Tabunan lang natin ng konti. Bahagyan tabon lang kasi hindi naman natin pwedeng tabunan ng makapal yan. Pag natabunan natin ng makapal yan, ang tendency niyan, matagal tumubo yung buto. Or ang pinakamalala doon, baka hindi na talaga sila tumubo. Yan lang mga idol. Ganyan lang kadali kung paano ako magpunla ng kamatis. Then pagka sumibol na yan mga idol, yung pwede na silang paghiwalayin, paghiwalay-hiwalayin ko na yon. Katulad nga nung ginawa ko nung unang pagpupunla ko. And then mga idol, didiligan muna natin yan. Yung mga lulutang na buto dyan mga idol, dadagdagan ko na lang ulit ng lupa or tatabunan ko na lang ulit ng lupa para hindi sila naka-expose. Pag kasi naka-expose yung buto na yan mga idol, may chance na tangayin ng mga langgam yan or kuhanin ng langgam. Tabunan ko na muna ulit mga idol. Dito ulit ako kumuha. Bahagyang tabon lang mga idol. Bahagyang tabon lang dyan sa mga buto para hindi lang sila ma-expose. Yun lang mga idol, ganun lang ako magpunla ng kamatis. Ito yung unang pinakita ko sa inyo kanina mga idol, yung unang pagpupunla ko ng mga kamatis. Kaya ganyan dikit-dikit sila kasi nga yung mga buto niyan halos magkakadikit din nung ipinunla ko. Gaya lang din yan ng pagpupunla na ginawa ko ngayon sa kamatis din. Paghihiwalay-hiwalayin ko na din muna ngayon yan mga idol, or itatransplant ko sa mga punlaan. Bawat punlaan isang puno ng kamatis. Kasi pag hindi ko pa pinaghiwalay-hiwalayan or transplant, ma-abort na yung paglaki nila. Ito mga idol, ito yung technique kung paano ko pinaghihiwalay-hiwalay yung mga seedlings na magkakadikit. Ganyan lang mga idol. Pagka natanggal ko na sa punlaan yan, ibababad ko yan dun sa isang container ng may laman na tubig, and then i-shake or ikakalug-kalugin ko lang yan para maghiwalay-hiwalay yung mga ugat na nakakapit sa lupa. Sa pamamaraan na yan mga idol, hindi magkakaputol-putol yung ugat ng mga seedlings natin. Tuloy-tuloy lang yun mga idol hanggang sa tuluyan na silang magkahiwalay-hiwalay or maghiwalay-hiwalay yung ugat nila. Ito na mga idol, pwede na natin paghiwalay-hiwalayin ng tuluyan yan. Mas mabilis na.
hindi magkakaputol-putol yung ugat nila. Yan lang yung technique na pinakamadali na alam ko mga idol. Ewan ko kung paano kayo maghiwalay-hiwalay ng seedlings na magkakadikit. Pero sa akin, ito na yung pinakamadali para sa akin. Yan, ganun lang mga idol. Napakadali ng paghiwalay-hiwalay yan. Hindi pa magpuputol-putol yung ugat pagka ginawa natin yon, or makukuha natin ng buo yung mga ugat ng mga seedlings. Transplant ko na din agad yan mga idol, or itatanim ko na din sa mga punlaan para mas mabilis na silang makarecover. Yan mga idol, kung mapapansin nyo, ayun yung ugat mga idol, mahaba pa yung ugat nila. Hindi sila nagkaputol-putol or nagkadurog-durog yung ugat. Mas maganda talaga yung pamamaraan na yon, yung ibababad muna natin sila sa tubig na para mapaghiwalay-hiwalay natin sila. Sa pamamaraan na yon mga idol, hindi may stress yung mga seedlings natin. Ibababad-babad ko muna yun dyan mga idol, at least mga 20 to 30 minutes, and then tsaka ako itatransplant. Eto na yun mga idol, napaghiwalay-hiwalay ko na yung pagkakadikit kanina na kamatis. Sa isang puno, isang punlaan. Sa isang punlaan, isang puno ng kamatis. After 3 to 4 days mula ng paglilipat ko nito dito, paaarawan ko na to. Tuwing umaga lang muna. Para mas mabilis na rin mag-establish yung ugat nila. And then itong marami mga idol, itong mga nauna kong inilipat, pinaarawan ko na yan tuwing umaga. At least 30 minutes tuwing umaga. Magaganda na mga idol. Tsaka ako na ililipat ko rin yan sa direct sa lupa pagka maugat na yung pinagtataniman or kitang-kita na yung mga ugat nila sa punlaan. Wala pa masyadong ugat, oh. Hindi rin pantay-pantay yung mga laki nila. Ito yung mga malalaki. Kitang-kita naman. Ayan. Yun lang muna.